Ito ay istorya ng pagbangon ng muli. Ito ay istorya ng pagbawi sa mga umapi at nakatala sa kanila. Wala feeling ng pro player. But, natap na ako dito. Hindi ako papayag na hindi to sila. Hindi. Nakita mo yung mga sinala namin na mga nabaling team. Yung lahat nakayoko sa cellphone nila. Naranasan na namin yan. Season 9. Good evening, everybody. How's our live audience doing? Will we see another courageous upset from Bentings or in the crew? Or will the Queen yet again remind everybody that his Knights are the defending world champs for a reason? Blacklist International, they have to reclaim their victory, and TNC, they have to find the new coach. Gano'n natin dito sa TNC. Alam natin, nasa momentum sila dahil sila sa panalo. And malaking isda pa yung tinalo nila dahil nasa top 1. Pero kahit gano'n, kung iisipin nyo, hindi lang sila yung nasa momentum. Kita nyo naman yung mga result ng practice nyo. Nitong week na to. Yung mga dating tumatalo sa atin na ginagangster lang tayo. Ginalo nyo, sila yung ginangster nyo. Yung dating na nawawa-3 lang tayo, nasisiro ko tayo. Na dominating fashion. Kaya huwag niyo isipin na sila lang inasa momento. Hindi man tayo pinalad na makakuha ng score last week. Maganda naman yung naging practice, performance natin ngayong week. So, talagang gagabanan na natin sila ng palagan, gagabanan natin sila ng bato sa bato. Kung meron man team na pinaka-expert na gumamit ng batong lineup, kayo yun. Hanggat maaari, kung hindi man makalamang si Oheb, match. Kung si Edward man ang magugay, at least si Oheb naman ang lumamang sana. Dahil makuha natin yung dalawang lane, mapanalo natin yung dalawang lane, meron na tayong 66% chance na manalo. Yun lang yun. Pwede nilang gawin yung ginawa nila last season 9 pa yun, yung Lolita Liga na dumiretso sa baka lang. Pero hindi natin sigurado, pero check nyo kung saan silang grade. Saan mo na rin yung instinct ng dalawang cycling. Kahit na hindi nila ma-report, at least kayo dapat may instinct na kayo kung sa'yo papunta yung kalaban. Gawin natin yung laro natin. Huwag tayo pumasok sa laro nila. Pagka halimbawa, wala dyan sa, bawa nagpapan sila mga OP, wala sa plano natin. I-freestyle muna, parang tingnan mo lang ang offense. Hindi, hanggat maaari kung nagkandagat-gatsi na at wala sa nagawa natin, kung ano lang ginagawa ko sa screen, kung ano yung mga nakagawian na panalo natin ngayong week, doon tayo mapupunta. Hindi nyo kami magagangster, di pwede yung ginagawa nyo. Kung gutom kayo sa panalo, mas gutom kami. Even after losing 2 matches, still their dynasty has the strongest wall. The most anticipated royal duo has come back stronger to reclaim their throne. Agents scream for the one and only Blacklist International! One thing na nakita ko sa Blacklist International, yung famous match. Yeah, I think na nakapag-reset sila nung paglabas pa lang ni Venus. Parang nakakatakot yung Blacklist International because with Venus there, she's never lost never lost twice in a row. So don't you think na meron silang I think magandang wake-up call yun para sa kanila kasi ganun talaga kapag ikaw talaga yung reigning lagi. Kailangan meron talagang isa dyan na mariresearch nyo. So magandang wake-up call to para sa kingdom ng royalty. Kasi aminado din naman sila na hindi magiging madali yung pag gusto nilang ma-reclaim ang crown. For Blacklist, ito yung chance nila na talagang kumuha ng win sa series nito. Kasi TNC got their first win sa match against Onyx. Yung up 1 pa. So parang on the momentum side, TNC yung merong hawak na yung confidence, parang nandun sila sa likod. And it's game time. Game number 1, Blacklist versus TNC. It is game time, ladies and gentlemen. Oh My Venus on that Diggy and Ben Things, our featured matchup, ladies and gentlemen. Uy, nakakaw!
Nakagaw ni SD kaso nga lang kinain siya at ngayon pinasa doon sa mga miyembro. May follow-up ng Falling Star Moon. Pero si SD ang habulin ni Edward. Si Wise naman na may ipit. Andon ang first damage ni Escalera kasama si Karama. But that is a trade kasi mapapatumba rin naman nila si SDZYZ jungler kapalit ng jungler. So kailangan lagi may dedepensa Uy. from Blacklist pero wait lang, turtle fight. Si Bentings ay siniba si Wise palayo upang makuha ni SDZYZ yung turtle. Kaso nga lang dito si Escalera. Tatamaan nga lang sila dito ni Edward. Kaso nga lang may kain. Ngayon ipapasan naman sa mga kakampi. Here comes Blacklist International. Kramen Yasuo is still alive pero sumasayaw pa rin with the Stardust Dance. Yasuo goes down. SDZYZ as well. And Blacklist International mukhang mababaliktad pa. 2v1 situation. Si Kram dito ang habulin pero mukhang papalagan niya pa rin si Oh My V. Oh My G. Ang init ng labanan dito ngayon. Mukhang limahan na agad para sa Blacklist. Uy, hindi na tuloy yung kagat dito. Kaso nga may feather air strike tapos tulak pabalik. Naku po, nakaapag dito si SDZYZ doon sa escalator. Balik ka muna dito pre, hindi ka pwedeng tumakbo. Blacklist with that crucial kill. Walang retriuser mula sa TNC dahil na-pick off nila to ng una. Ngayon magsasayawan naman sila. Kailangan bantayan dito ng side ng TNC at kailangan nila i-bail out si SDZYC. Masyadong madaming parusa sa kanya in terms of Daytona's welcome, yung ultimate ni Farsa, at etong lure na to ay pupunta sa side ng Blacklist International. Ito, and si Y, sinusubukan nila i-take down pero walang damage. Walang kahit anong damage. Bentings, huli ka boy! Kram, tumatakbo. Daytona's welcome lang, sapat na para mahuli ang isa si Kram. Sapat nga ba yung sustain? Andito si Yasuo, hindi nila mahuhuli. Pero just because of that, may espasyo na namang makukuha ang Blacklist International. Oo, parang hindi nagagamit ni Bentings yung magandang pwesto niya just because of those bunnies. Na hindi niya talaga makuha yung mga bush kasi lagi may pang-check. Itong Blacklist International, Kram will go down in the hands of Haji. With that better air strike, tapos mga matutulak pa yung isa, may Daytona's welcome. Hindi naman makakataka si SDZYZ, pinasa sa mga kakampi. The alley-oop play coming in from Wise. Dalawa, make that 3. Tatlo ang wala sa TNC. Bentings at Escalera, may ipit pa ata. Papalagan niya na lang, pero mukhang hindi na magiging sapat ang damage ng TNC. It only takes one mistake, ladies and gentlemen, para sa side ng Blacklist na talagang makabawi sa game na ito. TNC, hawak nila yung early game. Bentings, kailangan niya mag-defend. Mukhang kailangan niya nga talagang i-divert yung attention dito ng minions sa paparating, pero itutuloy na to ng Blacklist International. Mabubuhay si Kram, nabibase lang ang Blacklist, and sila ang makakakuha ng Game 1. Isang mabilis. Hindi na kailangan na explica pa. That is Blacklist International's template to victory. Yun na yung pinaka-advantage na makukuha natin. Ngayon, pag nangyari naman yan, afford ba nila na hindi makakuha si Kram? Afford ba nila na hindi makakuha yung isa sa kanila? Pag silino eh, Kahit ano pa yung pick nila dyan, okay na. Sige, ano, hindi ako doon. Oy, Medyo nalilito na ako. Nakakalito. Asan ba talaga nasa player? Ba talaga o nasa audience? Nandun ba sa stage? Parang nandun sa stage eh. And this is game number 2. Blacklist International versus TNC Pro Team. Bentings ang gagamit ng Natalia. Julian para kay Escalera. So SDZYZ and Wise. Parehas na magsisimula sa kanikan lang orange buffs. And right now, the knockup is there for... Uy. Uy. Napayungan na si Bentings. Nagkamali ka ng kinalmot. Si Haji agad ang rumespo. And it is very difficult for them to find. Andon na nga yung setup, Numinon Blast Flicker upang masecure lang, hindi nagsasayang, hindi nagtitipid ang Blacklist sa kanilang mga skills as long as may makuha sila dito. And as you can see, Kram, Escalera, Bentings, sinusubukan nila mag-push. Pero may isang alay na matitira. Si Kram ay tutumba. Escalera, hinahabol na. Escalera ngayon ay may ipit pa. Meron ditong maso. Kaso hindi natatamaan pa. Mabilis tumakbo. Sidestep. Andito na yung takbo niya. May pantakas pa nga si Escalera and buhay pa siya. Sinisimulan na dito ng side ng Blacklist yung pagkuha ng Lord. Masisepat to ni Kram, makikita ni Escalera, pero wala silang reaction whatsoever. Wala dun sa area ni Fanny. Naipit na naman dito si Kram. Wala ka talagang kawala kung 5. Uy, wala siyang sprint. 4 ang hahabol sa'yo.
And siya yung panglima na mawawala mula sa TNC. Blacklist International still continuing the dominance. Pero But for the side of Blacklist International, masaya na sila sa mga ganyan dahil may entry point na sila if ever kung magkaroon man ng split push mamaya-maya. Bentings, Pansin? sinusubukan niya kumuha Op. ng mga Grabe. impormasyon. Pero Focus si Crab, fire. tumalon pa harap. uy, meron pa siya ditong gagawin sana para makatakas pero hindi magiging sapat dahil 4 na naman ang nakaabang. Mula doon sa ginawa nilang play. Uy, Uy, siya nag-trigger, din nag-trigger in. nag-trigger. Nag-trigger in. Hindi nga lang sumakto yung ultimate na yun niyang overturn. Hindi na rin sasakto yung Numenon Blast. But that is a trade. Bentings kapalit ni Haji. Why sabulin si Escalera pero Blacklist pa rin ang may hawak ng kalamangan. Now for TNC, they could go again for the split push. Pwede manggulo si Bentings dito sa may Lord fight or Lord take ng Blacklist. But for Cram definitely, hindi niya gustong paliparin si Oheb. Wise, Blacklist International, dito na sila sa My Lord Pit. And tanggap ng TNC dito na hindi nila basta-basta makukontesto. Uy, hindi Pero yung si SDC. SDCYC, Pamutikan pipilitin na. niya kahit paano at tatakutin niya lang kahit paano yung side ng Blacklist International. Pero Bentings, mawawala yung buhay niya in the process. TNC is struggling to find a way to disrupt this defense. Speaking of that, Alam na ng Blacklist kung saan yung pwedeng daanan na pa ng TNC pagdating Ang layo doon ng sa bush. narating. Ang layo ng narating, kailangan niyang umuwi dahil andito na, kumakatok ang Blacklist International trying to finish the game. Andito si ST sa pag-uwi pero makakalimutan dito si Oheb. Here comes a crossbow attack, clean, wipeout, new code unlocked para sa Blacklist International. Blacklist International. Kahit sabihin natin naging rocky yung week number 3 nila, considering the amount of things na kailangan nila isipin para makabawi, still, they don't lose this identity. Kada tago namin, malaki yung lesson na natututunan namin eh. And sa mga tago na yun, kaya kami lumalakas dati. Kasi kahit season 7, nagsimula kami sa puro tago. Kung di siguro namin naranasan yung mga tago na yun, hindi kami mag-i-improve. Same as last week. Kung siguro di namin naranasan yung 2 tago na yun, hindi kami mag-i-improve sa kung ano kami ngayon. And siguro patunay lang din na hindi lahat ng nasa taas ay laging nasa taas. Dahil ngayon sa season 10, lahat pantay-pantay eh. Yung mga nasa baba ngayon napupunta sa taas. Yung mga dating nasa taas napupunta sa gitna. So pantay-pantay na talaga ngayon yung mga teams. Blacklist International, everybody. Good evening, everybody. We have finally arrived here in the last match of the night. This is the match that will mark the end of the week and the first half of the season. Ito ang laban na talagang masasabi ng Pilipinas, lakas natin to. 2 picks ang pinili nila. Siguro alam niya din yung reason kung bakit dahil yung effective na ginagawa nila na gusto nilang makuha na palitan between Valentina at Paralis, and then dadagdagan nila ng isa. Doon pa lang mabebreak na namin yung gusto nilang gawin. TNC yung pinakamahirap sa early na nasurvive mo. Nabalik-takan ngayon to. Kaya magagawa nyo lahat, makakapang-gangster kayo sa early. Yun yung pinakamasayang part. Kailangan natin masulit yung first part sa early para makuha natin yung mapa. Once na nakuha natin yung mapa, huwag na tayong bibitaw. Dahil pagdating ng mid-game, doon sila malakas. Poke, overkill. Doon pa rin tayo. Kasi nga, isang play lang talaga yung kailangan nila para makabawi. Okay, so yun yung, pag masyado tayo nag-overextend, dun sila makakagawa ng play. Pinaka-importante, alamin natin ano yung way nila para manalo. Para makontra natin sila. Championship-winning lineup ang nilabas ng RG Philippines. Ganun din sa Blacklist International. Prime Blacklist daw laban sa Prime RG Philippines. Champion versus champion. You know, playing with your idols and being with your idols, it gives you a boost sa mga ginagawa mo. At para kay Demon Kite, well, it's about time he faces Wise. Isang world-class showdown ang ating matutunghayan for tonight. Sobrang hype ng game na to since ito ang isa sa mga most anticipated matchup
sa MPL. Kilala bilang mag-besties, pero this time, sila maglalaban. Ito na, ina-assist na ng bahagya ni Oheb si Wise para makuha yung orange at mukhang si KDA Machine nga ang gagamit ng edit. Pero yung Aglooms, Aqua secures the first blood. And after nun, mamba out na sila kagad. speaking of objective taking, sisimula na ng Blacklist ang pagbantay sa Turtle. Actually, parehas sila. At mukhang mauuna pa nga ang RSG. Yung mga Glooms, yung Pokes, yun yung nagdadala. Si Nuts dito pumasok din, pero Wise will secure the Turtle. Kaso nga lang dito yung altar. Napakagandang setup mula kay Light sa kanyang Numinal Blast. Pero tuloy pa rin ang bakbakan. Nandito ang sayawan. Light ay maiipit sa gitna. A double kill coming from Edward. The Count Altar saving the day once again. Blacklist International nakabawi doon. Pero si Eman medyo nagsastruggle against Oheb. May gank na gagawin si Wise kasama si Haji. Wala ka nang kawala, may flicker onward pa. There goes the toss. Tapos follow-up damage coming from Oheb, but that is a trade. Edward goes down on the top lane. Halos parehas sa plano ng dalawang kumuna na ito. Tuloy pa rin sila. Oh, may Venus at Edward nakahabol pa ba? Aqua low na dito pero si Light ay sasama pa. Nais niyang isave pero hindi magiging enough. A kill for the Queen. Umpisa pa lang ng laban ay slobber knocker na agad. Pressure conceal mula sa Raiders. Sino kaya papasukin? Si Oheb mapipilitang umatras. May falling star moon mula sa kanila pero dalawa ang matatamaan. Eman is out. Eman is out. I repeat, Eman is out. Merong set na gagawin pero hindi magiging enough. Si Light ang haabulin. Kalat ang labanan. Pero Blacklist ay nagwawala na sa ngayon. At si Light ay nawala din. Apat ang nawala sa RSG. An attempt was made. Pero napani sila bigla na Blacklist International. Sila ang sila. Alam nila na cooldown yung shotgun, ha? Naku po, hindi naramdaman ni Light na nandun na si Haji, nagtatago lang. Si Eman naman dito tatamaan na kabang si Oheb. And there's a kill. Eman and Light is out. Alam ng Blacklist na nag-attempt si Emma ng shotgun. Nakita nila na nag-cooldown kaya nag-call sila ng laban. Tanggalin na lang natin yung dalawa sa mga players na nagbibigay sa atin ng problema. Yung isa na nagbibigay ng damage, yung isa din naman na nagsiset up para sa kanila. Without that part of the equation, kaya nilang dumive all throughout kasi kung damage lang naman yung pag-uusapan, kaya din nila makipagsabayan. Alam nila na nawala yung problem. This time, 1K gold lead para sa Royalty. This is looking scary kasi ilang beses na sila napunta sa ganitong sitwasyon. Kailangan kumapit ng Raiders this time. This time, this is a Lord push. Mag-go dito ang Reyna ng Stampede. Si Light sa likod! Naku po, si Light pero Domino Blast. Sidestep mula kay Light. Tatlo ang tatamaan. Meron siya dito mababay na tayo para sa kanyang mga teammates. At si Edward ang unang mapapatumba. Kumpleto ang RSG. Hindi pa rin tapos ang laban at mukhang mababawi ng RSG ngayon ang control. Pero ngayon si Light ang punterian nila. Uy, may bulwark na magbabay ng tayo para makabuhay siya. Pero ngayon, may immortality pang gagamitin. Oheb goes in. Pero may BMI din. Domino Blast na naman. Tatamaan lahat. Walang makakatakas mula sa liwanag ni Light. Ngayon, ang RSG na ang babawi. At si Oh My B at Edward na lang ang natitira habang kompleto pa ang Raiders. I can do this all day. Light with the Domino Blast. Hindi pa rin tapos. Can the Queen defend this? Kasama niya si Edward. Endable ba? Mukhang pwede nilang tapusin kasi dalawa na lang ang dedepensa. May minion sa paparating sa gitna. Si Oh My Venus at targetin nila. Nagamit yung altar. Andito si Edward. Nag-advance front sa gitna. Pero tatapusin nila. RSG will take game number 1. Ay nako, ibang klaseng laban to. Ito yung type ng MLBB na gusto mong mag best of 7. Ito yung type ng MLBB na yung game 1, mala best of 3 na agad. Gaya nung sinabi mo kanina, I can do this all day. This is so exciting. Napakalupit ng series na to. Mala Grand Final sa Caliber. Blacklist International needs to be able to assist Oheb. At yun nga, yung ginagawa nila ngayon. Sakto yun yung pinag-uusapan natin. Nagbabantayan ng dalawa. Ay, gera agad! Uy, halaga na agad. Dalawa laban sa dalawa. Oheb dito, kalahati ang buhay.
Ang ganda ng attempt dito ni Light with that jump. So there you go, bawas agad si Mamshu at bawas si Kelwan. Uy, Nauna si Demon kahit sa Crammer though. Susubukan ni Wise kumuha. Haji is here. Uy, andito si Haji. Hahatak siya, mahuhuli si Light. Pero aabutan pa rin ang first blood for Haji and si Demon kahit ang delikado. Yun na. Wise will secure the kill pero makakasagot naman dito si Aqua at si Eman. Okay. But dati sa trade, panalo ang Blacklist International sa trade na yun. Nag-iba ng laro ang Blacklist International. Yun yung stun na meron. Sweep para dito kay Demon Kite. May Luminon Blast na naman mula kay Oh My Venus at makukuha niya nga yung kill onto Demon Kite and Light. And that is a free turtle for Blacklist International. Tapos lipat tayo sa turtle. Kuha lang tayo ng objective. Gaya ng nakagawian. Lipat tayo. Go back to basics. Next level turtle take. I-freeze mo at hindi yan makakapag-farm. What a call para dito sa side ng agents. At talunan dito si Wise pero hindi matutuloy. Mukhang may clapback na gagawin ng Blacklist. Unang tumalon si Light pero una rin siyang kukunin ng Blacklist International. But this time around, the Blacklist International, minamaximize nila yan. Sugod agad. Magugo agad sila mula doon sa altar. Si Eman Gaibla na lang pero isa lang munang Art of Thievery para nakawin ang buhay. Ngayon ay magtutuloy-tuloy na sa pagkuha ng mga miyembro pero yung Blacklist International sobrang disiplinado. Right after that kill, control lang muna. Hindi muna nila ipipilit. Kasi ngayon itong si Edward, siya ngayon yung pumapasok sa loob ng base ng RSG. Malalim ba si Edward dito, Do? Tingnan mo, pauwi na! Malalim ba si Edward dito, Do? Can Edward survive this? Mukhang hindi na. Just creating space to take the Lord. Just in time. Grabe yung ginawa ni Edward doon. Buy time lang muna. Kala ng RSG, naligaw lang dito si Edward, hindi dito yung bahay mo. And ngayon, itong Blacklist International, pasugod, gustong makakuha ng inhibitor turrets. The mastery of the macro play and the mastery ng punish. Yon yung nagdala din sa Blacklist sa kanilang mga championship brains. Nag-conceal sila, tapos may altar, pumasok si Haji. Flicker in para makahatak, tapos si Ohem naman. Ito na ang oras niya, dalawa mahuhuli. Tapos buhay pa rin siya. Si Demon kahit ay babagsak na, Nats na lang mag-isa. May Lord pa silang kasama. Mukhang ito na nga yun. Ibabasa pa ang bola. Nats still buying some time, but Blacklist International mukhang papasukin na yung base. They will force a game number 3. Just wow again. Mastery of the macro play. Nagamit nila every little detail ng skills, ng cooldowns, and ng lineup. Blacklist International showing us masterclass. First goal, pagka ganun. Open yung dalawang MM. Open yung dalawang MM. Dili ako to. Open yung dalawang MM, mamigay sila. Mamakata sila. Okay lang. Ano na? Antay ano? Antay. Kasi naganda kasi sa naganda kasi sa counter niya din mga tangkip. Regardless kung kunin niya. Kunin niya, sakto na. Pero, coach, 1 minute. Kasi paano kung paano ang kinuha nila? May atar na talaga. Masha. Ate, sigurado malakas yung mid natin. Hindi, coach. Ang sabi ni B, mas maganda naman. Kahit ako na nila yun, babalik tayo sa tinari natin kita. Yain lang yun. Sa tinari natin. Hindi pa lang. Balik tayo sa plan na yun. Matilda Airlines! Airlines! Nako. The Queen! Nako, ito ang napili nilang sagot against Alulita. This is still a game na ine-expect nating magiging action. Ito yung mga tipong games na ang sarap na lang panoorin. Oh My Venus nga lang bibisita dito. Ayun Will na try and nga. secure the kill. Flicker dito, tapos mukhang matatamaan pa. At dahil sa pagpasok na yon, malaking kalamangan ang mapupundar ng Blacklist. Nag-call na naman si Mamshu. Nag-call si Mamshu na opolado yan. Try natin. Bilang isang marksman din na madalas ay nananalo kay Butters. Shoutout kay Butters. Lalaman talaga yung 1-1 dyan kasi may Tiger Face. Pero meanwhile, napakagad na lethal counter, tapos secure ng Turtle. Makukuha dito ni Edward yung kill. Pero mukhang magpapainit na muna. Ulit tayo. in action, the people are now ready. Going back to what happened. The first kill, si Eman, na first blood,
So paano to i-capitalize ni Oheb if ever? Wow! Sinilip lang si Haji pero may guiding wind. Mabubuhay pa nga ba pero si Nats nakapwesto. Mukhang gaibla na lang ang buhay pero hindi siya bibitawan ni Nats. Pero kapalit ito ang kanyang buhay tapos kay Wise pa mapupunta yung kill. Walang bigayan talaga, no? Pero si Wise hindi pa rin siya bibitawan. Nandito naman si Oh My Venus for that possible guiding wind. Pero hindi niya nakakailanganin. Wise with a lethal counter. That was the B-Wise combo. Meanwhile, may counter ko si Demon Kite. Hindi magiging enough. Ibang klaseng 1-2 punch ang pinapakita ng dalawang kapunan na to. May ginagawa silang trades during that time. That was good initiation, taking down both Light and Demon Kite. Pero kahit pa paano, another pick-off. Yan yung ginagawa nila all throughout. But RSG planning something. Oh! Immortality Bomb! Edward goes down, may Winter Truncheon play. Habang naman si Oim sa may madalikuran. Si Emma na magiging target. Magiging successful si Kiel1. Crossbow of Tang. Sobrang crucial na paglipad. Si Light naman nakabulin pero he will go down in the hands of Haji. Nats Aqua at Demon Kite. Dedepensa sa gitna. Pwedeng irekta. Pero tingnan natin ang magiging takbo ng istorya. Endable ba to, do? Para sa The Blacklist. Sumagot si Oheb. Baka hindi nyo kilala si Kiel1. Kiel1! Nandito na sila. Magmamarcha sa gitna. Hindi naantayin yung Lord. RSG naman ang dedepensa. Meron pa ditong inhibitor turn pero sobrang on point na naman ang Falling Star coming from Edward. Oh my Venus! Pumasok sa gitna. May paglipad na naman. Blacklist International kumakatok na sa pinto. Hindi na mag-aantay na may magbukas. At andito na nga Blacklist International. Buhay si Eman. Pwede dumapensa. Walang minions. Walang minions. Walang minions. Magkukol ang The Queen at tapusin na to. Mukhang pwede na nga lang gawin to. Pero ngayon may Falling Star Moon just to buy time. Nakabang naman dito si Light. Meron niya pang gagawin. Pero Blacklist apat pa. Hindi pa tapos ang boxing! So even with the setup, wala ka agad yung paraan nila para magkaroon ng follow-up damage. So Blacklist International immediately went for that. Pero teka lang! Oh! Sobrang crucial na naman na makukuha nilang kill. Si Emma nang mawawala, isa sa mga inaasahan ng Raiders. Talagang kuha lang muna ng tibok ng puso para dito sa game na to. Dama mo talaga. Ito yung silence na merong tunog eh. Ito yung silence na nakakakaba. Sabi nga ni Taylor Swift, I've never heard silence quite this loud. Ito yun. Ito yun, men. Rinig mo na, ramdam mo na, and in the same way, they're just honestly looking forward to find ways para makapag-engage dito sa laban na to because they both have sustain, they both have damage, they both have the magic damage to actually dish out, and yung AOE nandun din. So sino na lang talaga yung makakapag-execute? Magkukall muna si Venus! Mukhang itutuloy nga nila. May setup coming in from Light. Tapos may Feathered Airsick na sagot. Si Edward tsaka si Nats naman na magbabakbakan dito. Dalawang makuna at kalahati ang buhay ng Lord. Pwedeng lumapit ang RSG. Pero grabe rin yung damage sa dinidil. At dinidish out ang Blacklist International. Kailangan humabol ng RSG dito sa Lord na to kasi sobrang kulang nito pag nakuha ng Blacklist. Ngayon papasok naman sa gitna. Kaso mukhang mahuli. Demon Cat goes down. Immortality pa. Pero ngayon may Winter Truncheon play. Feathered Airstrike. Ang ganda na Feathered Airstrike ni KD. Masinto ni Haji. Pero sino lumalabag dito? Na-dead si OM. Dead state si Demon Kite. Lamang ang Edward Raiders. escapes. Edward escapes. Haji escapes as well. Haji's out. 2 for 1. Si Haji inaabol pa rin. Ayaw malipatin. Oh! Nuts masyadong bakunats. Oh my glove. Lumipat na ng game si Haji dito. Lumipat na. Pero inaabol pa rin siya ni Nuts. Huli! Nahuli na naman. Oy, oy, oy. Oy, nagawa ng paraan. Nagawa ng paraan. The KDA doesn't matter this time. Ito yung mga games na hilong-hilo ka na. Sa totoo lang, nahihilo na din ako. Hindi. Ikaw, Sandy, nahihilo ka na. Nahihilo na rin ako. Truly Ikaw, lang. Sona, nahihilo ka na. Nahihilo na din ako. Hilong-hilo na kami lahat. Hindi na natin alam. Hindi na natin alam, pero yun na nga! Si Emma natatarget na ng Falling Star Moon. Tapos andyan ang follow-up ni Haji with a Feathered Airstrike. Papasok naman ang paglipad dito ni Eman. Eman goes down. Si Oheb nakalipad with a crossbow of Tang. Aqua goes down as well. Ito na nga ba yung inaantay nila? Kanina pa sila nagtitimpi. Si Nats dito ang aapol sa isa. Pero pre, Nats and Demon Kite na lang ang natitira sa kanilang side. Kompleto pa ang Blacklist International. Nagbabay na lang sila ng time. Nakabawi pa ng kill si Nats. Pero nagmamarcha na ang Blacklist International. TikTok timers are real, pero mukhang end the ball. Sumisigaw na na break the code. It's still the Royal Standard. Big Boss
kasi it could have been RSG also. Kinabahan ba kayo doon? Nanginginig na ako na, tapos nakaganon na ako. Oh? Anong moment yon? Yung ano, basta patay kami ni Haji, tas si Oheb, tas ako din patay. Yung inabol si Haji nung Uranus sa top. Tapos anong sabi mo nun? Sa What? comms? Anong sabi mo sa comms nun? Kaya yan. Tapos habang nanginginig. Kinakabahan ako eh. Di ko alam kung humina ako talaga o lumakas lang lahat ng mga katapat ko eh. Kasi lahat sila may galaw na, lahat sila nakikipagsabayan, tsaka may sariling diskarte. Kaya lahat talaga sila nag-improve. Ano ang gusto mong sabihin, ang mensahe mo sa mga makakalaban mo in the next half? Good luck! Siguro, hintayin nila yung mas better version ng Blacklist. Medyo nakakatakot yan, guys. Mas better version ng Blacklist. Once again, when I say Blacklist, you say? Break the code! Break the code. How about we say reclaim the crown? Blacklist? Reclaim the crown! Congratulations, Blacklist International!